Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo. Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat, ang ating mga kababayang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Muli, nag-aanyaya sa isa na namang edisyong ito ng Global na Tayo. Kami po, ang himpilang ito ay ika nga ng Radyo Pilipinas World Service, ay isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Communications Operations o ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At syempre tayo po ay ika nga nasa patnugot din ng Presidential Communications Office. Kasama ko pong maglilingkod ngayon dito sa ating episode na ito ng Global na Tayo, ang ating Global na Tayo team. Sa ating Master Control, kasama natin sa puntong yan, si Mr. Milo Jonel at Susan Aison. Sa Wirecast, kasama naman natin si Hero. And of course, sa ating live audio streaming, ang ating kasamang si Justin. At ang ating executive producer for today, and always, si Miss Stephanie Vicente. Kami po ay inyong napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. I-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At gayon din sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating shortwave broadcast, kung saan napapakinggan tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng transmitters ng Voice of America. Alright, sa edisyong ito ng Global na Tayo, mahalaga po itong pag-uusapan natin sapagkat ito pong nakalipas na Lunes at Martes ay yung first at second day ng confirmation of charges hearing laban kay dating sinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 3 counts of crimes against humanity. At kahapon, Martes, ay naglatag ulit ang prosecution ng kanilang mga dokumento, ang kanilang mga legal basis kung bakit kinakailangang masampahan ng kasong 3 counts of crimes against humanity ang dating Pangulong Duterte. Para po tayo mabigyang linaw at ma-assess itong mga legal processes na ito at presentation ng prosecution, makakasama po natin ang ating kilalang-kilala at batikan na abogado, law expert, constitutional law expert. Walang iba kundi si Attorney Egon Cayosa. Magandang umaga po, Attorney Cayosa. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Good morning, Ray, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Thank you very much po, Attorney Cayosa, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin dito sa ating programa. So, okay. Sige, maraming salamat po, Attorney. Sige. Alright, Attorney, second day kahapon ng confirmation of charges against former President Duterte. Ano po ang naging assessment niyo dito sa paglalatag ng prosecution ng kanilang basihan kung bakit kinakailangan masampahan ng kasong crimes against humanity itong dating Pangulo? Maganda, Ray, na yung proseso ng ICC ay transparent at hindi kagaya dito sa ating bansa na nabibigla na lang natin sa mga developments kasi nga walang media sa loob at kaya hindi kaagad nalalaman. So maganda yon kasi natututukan ng lahat at nakikita ng ating mga kababayan na maayos yung proseso. At napapansin natin, maayos yung pagpresenta ng ebidensya, argumento at batas ng magkabilang panig. At nakikita natin mismo na yung mga hukom, patas naman ang tingin nila. Okay. Yung bang para sana mabawas-bawasan yung mga panawagan na ibalik sila dito. Kasi nga, maayos na yung proseso doon transparent naman. So, at nabibigyan ang nasasakdal at ang mga complainant ng sapat na panahon para ilatag ang kanilang mga argumento at saka mga ebidensya. So,
So far, so good, dalawang araw na sila Mhm. at ginagampanan naman ng mga abogado yung kanilang mga tungkulin at maganda rin na publicize yan kasi mas lalong maiintindihan na ngayon ng ating mga kababayan Yes. ano-ano ba yung mga krimen, ano ba Mhm. yung mga ebidensya at ano ba Mhm. yung mga argumento ng magkabilang panig. Mhm. Maganda ho yun para mabawas-bawasan yung mga kinakatakutan na baka ma-oppress yung dating presidente doon o hindi Mhm. mabigyan ng katarungan. Mhm. So far, so good. Sana ganun ho. At nakita na rin natin na may mga time frame para magsalita. Hindi Yes. ho yung pahabaan ng sinasabi. Oo nga. Oo. Napansin ko Ang yun, gan- Attorney Cayosa, napansin ko yun ang pagkakaiba, lalo na pagdating sa mga Senate inquiry, House inquiry, at kung ano-ano pa mga legal process. Pahabaan ng presentation, pagkasalita, pero dito talaga mahigpit yung pre-trial chamber. Pag 30 minutes lang talaga. Oo, at saka nagiging disiplinado ang magkabilang panig. 'Di ba? Mhm. Yung bang wag mong ubusin o sayangin yung oras mo sa mga paulit-ulit na Mhm. mga sinasabi na wala namang papupuntahan. Mhm. So, sana ma-adapt 'yan sa ating bansa, sa ating mga korte, 'di ba? Mhm. So, at alam mo yung bang justice delayed is justice denied eh. At so Mhm. far, maganda naman yung pacing, may sapat na oras at hindi naman railroad Mhm. yung Mhm. proseso. Yun kasi ang kinakatakutan ng taong bayan natin kasi nasanay tayo sa sistema sa Pilipinas eh, di ba? Oo nga. Palakasan, di ba? Pati yung, of course, it's freedom of expression. May nagrarally sa Mhm. labas, Mhm. yung mga pabor sa presidente, yung mga pabor sa mga biktima. Mhm. Nasanay tayo sa ganyan eh. Kinakailangan may rally, magulo. Doon ho kasi, yung mga tatlong huwes na yan, hindi sila taga-Pilipinas eh. Yes, Iba't yes. ibang bansa nila. Mhm. So, kahit anumang gawin mo, magsirko-sirko ka dyan sa labas, walang epekto sa kanila yon. Yes, yes. Oo. So, sana masanay din tayo sa ganun. Sana ganun din ang ating mga huwes, di ba? Na Sana nga. hindi sila matitinag sa mga impluensya, Mhm. sa mga press release o pananakot, at kuminsan yung drama, di ba? Na Mhm. yung may mga non-legal argument kasi na kuminsan ginagamit pa rin ng mga abogado but wala rin namang pupuntahan yun eh. Mhm. 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 Kumbaga, ang titignan lang talaga dito ng mga hukom dyan sa ICC or particular dito sa PTC 1, ika nga, yung presentation of facts and evidence. Wala na yung mga political rhetoric pa, Attorney Cayosa. Tama. At saka maganda rin kasi nga dun sa confirmation of charges, linilinaw at in-explain ano ba yung krimen. Mhm. Di ba? Mhm. At anong elements ng krimen na yan. Ganon. Very organized. Kasi nga sa atin, yung iba nagkukuha na sa mga propaganda o disinformation na bakit kukonti daw ang mga sinasabing pinatay more than 20,000 naman daw ang pinatay. Oo, oo. Sana maintindihan ng taong bayan, ang krimen ho hindi yung individual murder eh. Hindi naman kinakailangan ipakita na sila ang pumatay mismo, inutos nila na itong tao itong patay. Hindi Oo. ho, ang ipapakita lang nila, kasi crimes against humanity ito, na merong plano, may sistema, may skema Mhm. Mhm. para mangyari itong malawakang pagpatay sa buong Pilipinas ng mga drug suspects na hindi na pinadaan sa due process. Mhm. Yun lang, yun ang krimen. Hindi ho yung specific murder eh. Okay. Alright. Oo. So maganda na nakikita ng magkabilang panig, no? Para mas maintindihan nila. Pero Attorney Cayosa, nailatag ba ng mabuti ng prosecution nitong nakalipas na 2 araw, yung first day at saka second day kahapon, yung ika nga po mga evidence na pwedeng gamitin to support the ika nga charges against the former president? Well, so far naman dun sa ating nakikita, no? Sa both sides, prosecution saka bukas yung defense naman, di ba? Mhm. Kaya naman nila kasi ganito, intindihin din natin. Itong pre-trial yung chambers, yung confirmation of charges, hindi ho yan yung trial on the merits, yung bang trial proper. Mhm. Ito, ang kailangan lang dito is substantial evidence Mhm. para makumbinsi yung tatlong huwes na merong krimen na nangyari. Mhm. Mhm.
hindi mo na kailangan yan, kasi statistics di ba? Statistics mismo ng gobyerno. Ang napakarami, yung tens of thousands ang napatay. At so kailangan lang may maraming napatay at may plano at yung mga pinaghihinalaan, malamang sila yung may gumawa ng plano. Kasi actually matataas na opisyal, hindi naman mangyayari sa buong bansa yan kung kanya-kanyang patayan yung local police o yung local DDS. So dahil ang kinakailangang level of evidence substantial evidence lang, malinaw naman na mukhang nailatag ng prosecution doon. Now, on the part of the defense, kasi bukas sila, Attorney Cayosa, bukas sila dito, sila naman it's their turn na maglatag. Bilang isang abogado, kung kayo po ang nasa defense, tapos nag-present na yung prosecution with all of this mga documents sila, mga video presentations, na talaga napakita doon na from the word mismo, from the mouth mismo ng former president na nag-uutos na patayin nyo, ganito, at akong bahala sa inyo, something like that. Meron pag isang punto na, meron pag isang senador ngayon na dating PNP chief na feature doon, nagamit doon na let's name him, Senator Bato de la Rosa, na ginamit din ng prosecution, na may sinabi pa siya, utos pa niya, nung one time na bumisita siya sa isang kulungan na kapag nalaman nila na ganito drug lord o drug pusher o gumagamit wag nang patagalin at parang execute na lang. Paano ngayon didepensahan ito? If you were the lawyer sa defense panel, how would you defend? How would you put up a defense, legal defense for the former president kung sakaling kayo ang nasa defense panel niya? Well, of course, kung tinanggap mo yan, responsibilidad mo na to mount a credible defense. Pero kung ako yung nasa lugar ni Kaufman, kahit napakalaki ang bayad sa akin, talaga hong mahihirapan ako. But of course, ang malamang ang sasabihin niya na yung pinagsasabi niya, diskurso lang yan, politika naman, alam niyo sa Pilipinas, nagsisinungaling, nagbabluff, nag-exaggerate yung mga politiko. Yun ang sinasabi niya yun. Ang mahirap sa kanya, hindi niya didinay at hindi na niyang kayang i-deny yung mga video. Di ba? So ngayon, yung sinasabi niya, ina-adapt niya yung mga bola dito sa Pilipinas, ng mga Philippine lawyers at mga supporters ng president. Nag-ano lang yan, nagbibiro lang. Pero meron ding mga video na hindi ako nagbibiro, totoo ito. Yes, diba? yes. Ang hirap talaga, ito yung classic case na yung isda nabibingwitan sa sariling bibig sa sariling bunganga, bibig. Ito pa ang mas mahirap. Pwede mo pang, at saka titignan natin yung history, yung track record ng ICC. Kasi marami na silang linitis na similar cases So yung defense ang ganyan na hindi siya nag-ano lang yan, hindi yan ibig niyang sabihin. Mahirap ho kasi gawin yan. Kung hindi mismo yung akusado na nagsalita, ang magsasabi na hilo lang ako noon, lasing lang ako. Hindi pwedeng yung mga abogado kasi hindi naman nila alam yung kaisipan niya, di ba? Mukhang wala silang planong ilagay na witness ang dating Pangulo. Alright. So yun ang problema nila. Sila yung mga abogado, they are incompetent to say what was exactly in the mind of the president. Pangalawa, mas matibay pa ito. Pwede na sabihin natin, bluff lang niya yan. Diba? Kasi ang sinasabi na, meron din siyang mga diskurso na sundin niyo ang batas. Yes, yun ang kanilang argumento. Pero kung bluff yan, bakit in-execute, di ba? Yes. Buti sana kung 1, 2, 3, 10 nangyayari na yung sporadic, yung unrelated case. Hindi systematic buong bansa, di ba? At patuloy pa rin siyang nagsasabi, tuloy niyo yan, may problema, sagot ko kayo, I will pardon you, i-promote ko kayo. Ang mahirap kasi, yung salita niya, naging action At mahirap mong sabing bluff yan. Kasi sinunod nila Okay? And then kung sabi niya, sundin niyo ang batas. Pag sinunod talaga ng presidente ang batas, nung nakapatay yung pulis o yung mga DDS, dapat na-imbestigahan bawat patayan. Yun. Hindi nga inimbestigahan Walang maipakitang ebidensya ngayon ang depensa na hindi inimbestigahan lahat yan. Yun. Sobrang
napakakonti. At yung iba pa, imbes na imbestigahan, tatakutin yung pamilya. Di ba? So, mismo na rin yung administrasyon ngayon, nung DOJ Secretary, si Ombudsman Remulla, sabi niya, hirap kami ngayon mag-prosecute kasi wala man lang investigasyon ang pulis, Nako. walang forensics, walang after. So, Walang DNA. malinaw ang hirap nang i-avoid yun. So, medyo sa tingin ko, mahihirapan. Naawa nga ako sa sitwasyon ng defense ngayon. Dahil dun sa sitwasyon na yan. Okay. Would you think, with all of this na nabanggit ninyo, Attorney Cayosa, sa tingin nyo, may basihan din yung sinasabi ng iba na talagang hindi magkakaroon ng provision yung paglilitis sa mga involved na sa mga drug war na yan dito sa Pilipinas, kaya marapat mabuti sa ICC na lang. Well, ang problema ko ng mga nagsasabi na dapat dito, may jurisdiction ng ICC eh. Nung panahon ng Duterte administration, talaga namang unwilling and unable. Dalawa kasi yan, unwilling or unable. So noon, unwilling sila at unable. Ngayon, sabi niya, hindi, bago ng administrasyon, mag-away nga sila, so pwede nang litisin. Ang sinasabi ng dating DOJ Secretary, kahit gusto naming litisin yan, unable kami kasi winala nila lahat ng ebidensya. Walang ebidensya. So, hindi na rin kaya, kahit ng ating Supreme Court, ang ating Senado, o ating President, sabihin, hindi, ibalik nyo dito, kami nang bahala. Hindi na ho yan ibibigay ng ICC kasi doon pa lang sa simula, kaya lang naman pumapasok yan kung unwilling or unable yung local government or yung national government na panagutin. Yun ho, we put ourselves into this situation. Hindi ho naman naghahanap ng kaso ang ICC hanggat maaari nga. Ayaw nilang pasukin mga yan. Pumapasok lang sila kung there is a failure of justice in a particular country. Yan yung kanilang mandato. Exceptional lamang po. Wow, pero Attorney Cayosa, itong nangyayari ngayon dito sa ICC, lalo na particular dito sa inaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, do you think this will move up the ladder? Maski na mag-present na ang depensa sa 2 araw pang natitira, do you think this will merit a trial, talagang trial na sa mga susunod na araw after this confirmation of charges? Based on the rules ng ICC, at yung mga earlier jurisprudence, yung mga nauna nang natapos silang kaso, kung pag-aaralan ho natin yan, masasabi natin na ito halos sigurado na naiakyat sa hearing chamber, sa trial proper. Of course, hindi natin pinapangunahan yung depensa. Yes. Pero yung unang mga sinabi nila, Pedro, mahina yung para bang tawag nito. Parang nagne-name blame pa siya doon sa mga unang. Oo, yung mga ganun, yung bang kasalanan ng bagong presidente ngayon, walang bearing yun eh. It will only betray the weakness of your case. Ayun. Diba? Kasi trabaho ng presidente ng Pilipinas to honor our international treaties. At alalahanin natin, hindi naman ito laban ng buong mundo versus Duterte Hindi ho Hindi rin ICC versus Duterte. Filipino victims ito. Mga kababayan din natin na hindi nabigyan ng hustisya noong panahon ng Duterte administration ang kalaban nung nasasakdal. So, it's a Filipino against Filipino in an international court that is more transparent at walang takot na dinggin yung kaso. Dito ho kasi yung ating justice system, alam naman natin, super bagal o kaya pwedeng impluwensyahan, takutin o kaya bayaran. So, yun ang malinaw dito. So, sana iwasan na yung the Filipinos against the world or President Duterte against the Western powers. Kapwa Pilipino ho natin yan. And igalang din natin, bigyan natin sila ng pagkakataon at makita naman natin kung fair o hindi yung panghusga. So far, mas maayos nga yung pamalakad doon kaysa dito sa atin.
Alright. And of course, Attorney Cayosa, ako ang isang iniintay ko diyan yung pag sumampa na ito sa kung sakali mang sumampa na ito sa trial. Tulad na sabi niyo, hindi natin sila pinangungunahan. Pero kung sakali mang sumampa ng trial, ito na yung pagkakataon na magbibigay ng testimony yung mga kamag-anak ng biktima or mga mismong biktima ng drug war o ng EJK. Tama ho yan, di ba? At alam mo, maganda rin yung ginawa ng ICC, hindi kung napansin nyo. Kasi ang gusto ng depensa, sabihin nyo sa amin lahat kung sino mga witnesses. Eh, sa rules ng ICC, kung nanganganib ang witnesses, obligasyon na ICC, protektahan mga yan. Itago ang identity. Malalaman na lang yan pag magsalita niya. Kasi karapatan naman yan nung akusado, di ba? Kaya, ipaliwanag ko lang, Reyna, kaya maingat ang ICC dyan. Kasi nga, ang mga kasong dinudulog sa kanila, yung mga nasasakdal, mga very powerful people. Yes, yes. Yung bang tayang pumatay ng malawakan. Eh kung kaagad sasabi mong mga yan, eh may mga alagad pa sila sa mga bansa nila eh. Yes, Pwedeng takutin ang pamilya. So, kaya nga, hindi mo na rin na sinasabi kung sino-sino. Kung napansin natin, binabanggit lang nila mga example kung ano yung sinasabi, ano yung nakasulat sa pilit. Pero hindi sinasabi sinong tao yan. Yes. Eventually, during the trial, lalabas yan. Bakit? Para walang pagkakataon, yung makapangyarihan na sasakdal, na impluwensyan, takutin, i-hostage, o saktan ang mga pamilya ng mga witnesses. Yun ang rason yan. So, ang nakakatakot, ang kahirapan ng depensa, yun nga, nabibingwit sa sariling bunganga ng dating presidente. Pangalawa, yung mga records ng PNP, statistics, yung mga video, hindi mo na mapapalitan yan. At meron silang mga insider information na dating kasama nila, mga DDS o kapulisan, na nag-submit na ng kanilang testimonya. Wow. So, lahat mga ito kasi, sa isang trial lawyer, these are very credible evidence. Yung bang insider, kasama nyo dati, nagsasabi ng totoo ngayon, o kaya nagtetestigo. Mabigat yun. Medyo mahirap labanan yung mga ganon. Nako. Kaya marami hong umaantabay dyan sa trial na yan, para malaman kung sino yung mga lalabas na tetestigo ng mga biktima at yung mga mga insider. Ano po? Alright. Maraming salamat, Attorney Cayosa, sa muli po niyong pagbibigay ng linaw, direksyon dito sa ating pinag-uusapan. At we very much appreciate you giving time dito po sa ating himpilan at sa ating programa. Maraming salamat po, Attorney Cayosa. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong constitutional law expert, walang iba, kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kapag ligtas ng lumabas, kunin ang emergency go bag at mag-evacuate sa open area o evacuation site. Iwasan ang paggamit ng elevator. Umiwas sa mga tulay, matataas na gusali at estrukturang maaaring gumuho. Maging alerto sa aftershocks, landslide at sunog. Kung malapit sa dagat, makinig sa mga opisyal na tsunami advisory ng barangay o lokal na pamahalaan. At huwag kalimutan, kumustahin ang mga bata at pakinggan ang kanilang saloobin pagkatapos ng lindol. Manatiling alerto, ligtas at handa. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
Na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At kanina po nakausap natin ang ating constitutional law expert. Walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa regarding po sa kanyang pananaw at assessment, kanyang opinion at assessment dito sa lumipas na 2 araw na confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Meron po kasing 3 para doon sa ating mga kababayan na hindi nakakalam at doon sa ating mga overseas Filipino workers na hindi pa nakakasubaybay dito sa kaganapan dyan sa The Hague. Kasi po ang International Criminal Court ay ito nga kinonfirm na po yung 3 charges laban kay dating Pangulong Duterte. 3 counts of crimes against humanity. 3 counts of crimes against humanity. Kaya nagsimula na po itong tinatawag na PTC o yung Pre-Trial Chamber 1 kung saan nung Martes at nitong kahapon, Martes at saka nung Lunes, nagsimula na yung presentation ng prosecution at saka defense panel. Nung Lunes, sabay pong nag-present yan. Magkasunod na nag-present ang prosecution at ang defense. Kahapon, Martes, solo nag-present ang prosecution. Ngayong araw na to wala pong hearing sa pre-trial chamber 1 ng ICC, pero bukas magsisimula po ulit yan, magre-resume sa 26 bukas at saka sa 27. Yung 26 and 27, yung 26 para po yan sa defense naman. Okay, defense. Tapos sa huling araw 27, muling sabay o muling magkasunod na magpe-present ang prosecution at ang defense. Okay? So nakadalawang araw na tayo sumusubaybay dito sa confirmation of charges. At okay, pero dapat siyempre tayo naman po dito sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas World Service, we try our best to be objective dito sa mga nangyayaring ito sa kasong kinakaharap ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nga po doon sa mga EJK, yung extrajudicial killings, dala na rin nung drug war na nasimulan niya nung pang mayor pa siya ng Davao hanggang sa maging presidente po siya ng ating bansa. So, antabayan na natin yung mga susunod na mga kabanata. Lalo-lalo na bukas kung kayo po ay sumusubaybay dito sa Pilipinas, kung kayo ay sumusubaybay yung mga kababayan natin dito sa loob ng Pilipinas, tuwing gabi nagsisimula hapon kasi yung second day I think nagsimula ng alas 5 pasado nagsimula yung live feed nung pre-trial chamber 1 confirmation of charges hearing. Okay. Kaya ganun po yung oras ngayon sa mga kababayan nating overseas Filipino workers at sa Filipino diaspora. Depende po yan kung anong oras nyo mapapanood sa inyong mga host country kasi iba-iba po yung time zone natin dyan. So, subaybayan natin sapagkat sabi nga nila, yung kaso na dinidinig ngayon, yung confirmation of charges laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kauna-unahan sa kasaysayan na magkaroon ng isang charges laban sa isang Asian leader o isang presidente o dating presidente na numuno dito sa Asian region sa Asia, kauna-unahan dyan sa ICC. So it's very historical for the ICC's part and of course historical din dito sa ating bansa sa Pilipinas at very 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 sabihin na natin hindi lang historical but very very meaningful at the same time very sabihin natin very painful lalo na para sa mga siyempre may mga supporters pa rin ang dating Pangulo, yung ating mga kababayang naniniwala pa rin hanggang ngayon sa
innocence ng ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po natin sila isinasantabi because like I said, we here at the station Radyo Pilipinas World Service, we try our best to be objective dito sa nangyayaring ito diyan sa The Hague, because this will leave a mark dito po sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Alright? Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Pero ano man ang mangyari, sa mga nangyayari ngayon dyan sa The Hague, sa mga politika nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, lagi po nating tatandaan na kailangan nakapokus tayo sa ating buhay, wag sa politika. Okay? Pwede tayong pumokus sa politika para sa kinabukasan at sa maaring haharapin natin ang mga pagsubok. Pero yung pang-araw-araw natin at yung kabuhayan, yung kabuhayan para sa ating pamilya, at kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, yan ang primary concern dapat natin. Not too much on politics. Okay, it is tama lang na maging concerned din naman tayo sa nangyayari sa politika at sa nangyayari ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Pero ang relay lang po namin is hindi ito dapat maging kabuuan ng ating pananaw sa buhay. Isang tabi natin ang politika, kinakailangan nating magkaisa, hindi para sa kung sino mang political figure. Kung hindi, dapat nating magkaisa para sa kinabukasan ng ating bansa. Kailangan nating magkaisa, magkaintindihan para sa kapakanan ng taong bayan. Eventually, para na rin po sa kapakanan at kinabukasan nating lahat, lalo na ng ating mga mahal sa buhay at pamilya. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa programang Global na Tayo. Sa ating pong Global na Tayo team, sa Master Control, si Milo Junel at Susan Aizon. Sa Wirecast, si Hero. Sa live audio streaming, kasama natin si Justin. And of course, ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.